Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Sinisimulan natin ngayon ang panibagong kalendaryo ng simbahan, panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoon. Taon-taon tuwing sasapit ang panahon ng Adbyento, nakikita natin inilalabas sa altar ang tinatawag na korona ng Adbyento at nakita natin kung papaanong ang koronang ito ay sinindihan. Unang kandila ng Adbyento, kulay violet. Kaya kung mapapansin ninyo, ang kulay ng liturhiya ay naging kulay violet. Ito ay pagpapaalaala sa atin na ang tema ng ating mga pagdiriwang ngayon ay nasa tema ng paghahanda at maghahanda tayo ng ating mga puso, ng ating mga kalooban at gagawin natin yon sa pamamagitan ng taimtim na pagninilay, pananalangin at paghingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanang nagawa natin sa pamamagitan ng paglapit sa sakramento ng kumpisal. Isang mahalagang paghahanda sa panahon ng Adbyento ang pagkukumpisal. Kailangan linisin natin ang ating puso mula sa anumang karumihan, kasalanan, kadiliman, sapagkat ang Panginoon ay darating at sa kanyang pagdating, dapat na ang kanyang madadatnan, ang kanyang titirhan, ay pusong malinis at busilak. Kaya ang paanyaya ng Adbyento para sa atin ay ihanda ang daraanan ng Panginoon, ihanda ang kanyang titirhan sa ating mga puso. Kaya kung babalikan natin ang korona ng Adbyento, makikita natin mayroon di ang 5 kandila. Actually, 4 na kandila, 3 violet, 1 pink. Bawat kandila sisindihan sa linggo ng Adbyento. Meron tayong 4 na linggo sa Adbyento. Kaya tuwing kayo ay magsisimba at makikita ninyo ang pagsisindi ng kandila, iyan ang magpapaalaala sa inyo, tayo ay nasa, halimbawa ngayon, unang linggo ng Adbyento. Sa susunod na pagsisimba ninyo sa Sabado ng gabi o sa Linggo, masasaksihan ninyo ang pagsisindi sa 2 kandila ng Adbyento hanggang sa masindihan ang 4. Ang kulay puti na nasa gitna ay sumisimbolo kay Jesus, ang Diyos na kasama natin, nasa piling natin, nasa gitna natin. Siya ang darating upang maging ating tagapagligtas. Pero alam nating lahat, nangyari na yung kanyang unang pagdating, di ba? Nangyari na yung tinatawag na unang Pasko. Ang isa sa pinaghahandaan natin sa panahon ng Adbyento ay yung 2 pagdating. Sapagkat bago siya tuluyang bumalik sa Ama, sinabi ni Jesus, ako'y muling babalik. At kailan yon? Walang nakakaalam. Ang sabi ng Ebanghelyo, ang pagdating na muli ng ating Panginoon ay inihahalin tulad sa pagdating ng isang magnanakaw. Walang nakakaalam kung kailan darating ang magnanakaw. Kaya nga ang sabi ng Ebanghelyo, maging handa kayo palagi sapagkat darating siya sa oras na hindi ninyo inaasahan. At sana natuto na tayo sa mga pangyayari sa ating paligid, sa mga karanasan natin kung papaanong maging sa buhay natin, tayo rin minsan ay naaabutan na hindi handa. Halimbawa, yung mga nangyaring pagbagyo sa Cebu, ilan ang namatay.
Hindi nila inaasahan na ang tubig baha ay ganon kabilis tataas at maaabutan ang kanilang bahay at wala na silang magawa pa. Kaya marami ang namatay, marami ang naanod, nalunod, hindi inaasahan. Halos ganyan ang sinasabi ng Ebanghelyo. Ang pagdating na muli ng ating Panginoon ay mangyayari sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya ang paalaala, maging handa. Huwag lamang tayong manatiling naghahanda sa mga pisikal na paghahanda. Halimbawa, yung bahay, lalagyan ng mga Christmas decor, maraming mga Christmas lights, parol, Christmas tree, etc. Pagagandahin ang bahay, bibili ng mga bagong gamit, bagong damit para sa pagdating ng Pasko. Bago ang gamit, bago ang damit, luma ang puso. Hindi iyon ang paghahanda na inaasahan ng Diyos sa atin. Okay lang na wala kang magandang bahay, walang magandang Christmas decor, walang masarap na pagkain, walang bagong damit, basta't ang puso malinis, basta't ang puso siniguradong na nakahingi ng tawad sa Diyos sa kumpisal. Sabi nga, di ba, aanhin mo ang magandang bahay, ang masarap na pagkain, kung ang puso mo naman punong-puno ng galit sa kapatid mo. Aanhin mo ang marami mong pera, kung ang puso mo naman punong-puno ng galit sa iyong kapwa. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Hindi lamang regalo ang ibinibigay kapag panahon ng Pasko. Ang isa sa pinakaimportanteng dapat nating ibigay at ibahagi ay ang pagpapatawad. Alam nating lahat na sa ating buhay, sa relasyon natin sa ating pamilya, sa pagitan ng magkakapatid, ng mga magulang, ng mga magkakamag-anak, kapitbahay, magkakaibigan, magkakasama sa grupo, sa opisina at kung saan-saan pa. May mga tao na alam natin hanggang ngayon, hindi natin kasundo. Nagdidimandahan pa nga minsan, nagbabaranggayan. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbabahagi ng kapayapaan, sapagkat si Jesus na darating ang prinsipe ng kapayapaan. Sa kanyang pagdating, ibabahagi niya sa atin ang kapayapaan mula sa Diyos. At ang kapayapaan na yan, natatanggapin natin mula kay Jesus, ang kapayapaan na dapat nating ibahagi sa bawat isa. Napakahirap mga kapatid na dumating ang Pasko na hindi man lamang tayo nagpatawad. Yung kagalit mo, lumagpas na ang Pasko, kagalit mo pa rin. Darating ang bagong taon at pagpasok ng bagong taon, kagalit mo pa rin. Paano na yon kung biglang mangyari ang sinasabi sa Ebanghelyo? Paano kung ang pagdating pala sa buhay natin ay sa pamamagitan ng kamatayan? Paano kung biglang kunin ni Lord ang buhay ko? Paano yon kung sa pagkakataon na binawian ako ng buhay, may kagalit pa ako? Isang malaking hadlang para ako'y papasukin sa langit. Sapagkat hindi tatanggapin sa langit ang isang
namatay na mayroong galit sa kanyang puso. Kaya, magpatawad, magbahagi ng kapayapaan. Kaya nga ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda. 4 na linggo tayong maghahanda ng ating mga sarili, magninilay, magdarasal, and hopefully before Christmas, naging malinis na talaga ang puso upang maging karapat-dapat na tahanan ni Jesus na darating ngayong Pasko. Ipagkaloob nawa sa atin ng Diyos ang biyaya ng tunay na paghahanda para sa mas malinis na puso't kalooban, mas masaya at mas mapayapang Pasko. Amen.